Good morning. Nakakapanabik po na muling magsalita sa ating kalagitnaan at lumipas po ang halos isang buwan, mahigit isang buwan dahil nag-isolate po kami, self-quarantine kami mag-asawa dahil sa aming dinanas doon sa Leyte na kung saan hindi namin naasahan na may takbo si mama sa hospital at nung siya po'y ma-x-ray puting-puti yung kanyang baga dahil sa plema. Nagkaroon siya ng pneumonia at hindi ko alam kung anong gagawin ko sapagkat medyo mahaba-haba pa yung ministeryo natin doon. Marami pang dapat gawin. Ano ba, iiwanan ko ba sa mama? Ipapakonfine ko ba? O isasama ko sa bahay? At maliban doon, yung doktora namang tumingin sa kanya, si Dr. Babet, talagang pinipilit niya akong check-upin dahil galing ako sa kanya noong magka-COVID ako noong last year sa kanya. Kaya gusto niyang silipin yung aking baga o pakinggan kung kumusta na. Dahil nakikita niya ako humihingal at garalgal yung aking boses. Ayaw ko magpatingin dahil alam ko babayaran na naman yon, pero mali yung pag-aakala ko dahil nung hinabol niya ako sa labas, pagkaupo ko, binuksan niya yung likod ko at pinakinggan niya ng kanyang stethoscope. At ang sabi niya, may tubig ka pa sa baga, kailangan niyang tunawin. At yan ay sa pamagitan ng tabletas. Now, sa ganung kalagayan, minsan nakalimutan ko, Kristiyano ako. Sabi ko, bakit mayroon pa? Dapat magaling na ako. Tsaka ang Kristiyano, dapat hindi tinatablan ng karamdaman. Medyo tinitimbang-timbang ko sarili ko. Bagamat hindi alam ni Mama dahil ayaw kong pakita sa kanyang medyo naguguluhan ako, tutuloy ko ba yung ministeryo? Uwi na ba kami? Pero ang ticket namin, naka-schedule ng 15, hindi namin pwedeng i-advance. So, nakikita ko yung sarili ko doon, nandun ako sa spiritual, naroon ako sa physical o sa flesh. Alin ba rito? Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil sa panalangin, pinatili niya ako doon sa spiritual na kalagayan. So, it's good to be back again. At alam kong marami ang naghihintay at hindi naghihintay sa akin dito. Gaya ng nangyari sa Leyte, talagang grabe ang kanilang kasabikan. Hindi ko rin may malaman kung tatanggapin ko ba sila sa spiritual o sa physical. At ano ba ang dapat kong pagtanggap sa kanila dahil sa kanilang pananabik. At sa biyaya ng Panginoon, lahat ng aming napag-usapan ni Pastor RG ay naganap lahat yung pagdisiplina ng isang lingkod ng Diyos at ang pagpapatibay at pagpapalago at pagtuturo sa mga kapatiran at isa rin, nagdagdag din ng Panginoon ng panibagong miyembro. 2 po ang tinanggap. So yun po ang nais kong ibahagi mga kapatid sa atin sa aking pong karanasan doon sa Leyte. Yung pong katanungan natin kung minsan, meron tayong ugali kapag nagagalit tayo, sinasabi natin sa ating kapatid o asawa o anak, mamuhay ka nga sa Espiritu. Mamuhay ka nga sa Espiritu. Na ang tanong ko, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng mamuhay sa Espiritu? May kalituhan dito May kalituhan dito, paano ba mamuhay sa Espiritu at hindi sa laman? At paano natin makikilala at malalaman na tayo ay nasa laman at kung tayo nasa Espiritu? Dapat itong malaman, dapat itong matyak natin upang tayo po bilang Kristiyano ay makapamuhay sa isang bahagi lamang, sa spiritual. Unawain natin itong mabuti. Sapagkat kadalasan dito tayo bumabagsak sapagkat nakakalimutan natin na tayo po ay hindi basta lamang ordinaryong tao sa mundong ito. Ito po ay dapat nating ipamuhay sa araw-araw. Anumang sitwasyon, sa amang lugar, sino man ang ating kausap, anuman ang ating pangyayari sa buhay, ay dapat tayong mamuhay sa isang kalugod-lugod sa Diyos, ang mamuhay sa Espiritu. Kaya ang ating pong paksa ngayong umaga sa ating Sunday School at i-continue natin mamaya sa worship,
yung pinamagatan ko po ngayon, hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na ako ang nabubuhay. Ito ihahangoy natin at ito'y pinag-aralan natin, Galatians chapter 2, verse 20. At yan po'y makikita natin sa ating screen, Galatians chapter 2, verse 20, na ganito po ang sinasabi. Ang pamagat po natin, hindi na ako ang nabubuhay. Galatians chapter 2, verse 20. At ganito ang pagkakasabi diyan. Okay. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristong nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Tayo ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong presensya ngayong umaga, at dalangin namin ang inyong banal na Espiritu na siya pong magbigay liwanag ng aming pong pangunawa sa inyo pong espiritual na salita. Naway maunawaan namin ito upang makapamuhay kami ayon po sa iyong ikalulugod, ang mamuhay sa Espiritu, at amin pong patayin anumang pamumuhay sa laman. Kaya Panginoon, samahan niyo kami, turuan niyo kami, bigyan niyo kami ng pusong mapagpakumbaba at buksan ito upang matanggap namin ang aral at may pamuhay ito sa aming mga buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now dito po sa ating binasa, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Alam natin, yung ako'y dyan, nasa capital A, no? At maliit na letra o word, ito'y tumutukoy sa ating lumang pagkatao. Lumang pagkatao. So tingnan natin, isa-isa, ang bawat phrase na yan. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Una, mapamasin natin yung ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Yung ako dyan, meaning, ito yung ating buong pagkatao. Yung ating buong pagkatao, ang luma nating pagkatao na alipin at nasa sumpa ng kasalanan. Ito yung luma at makasalanan na ating kalagayan, at ito'y kasamang napako ni Kristo. Napako kay Kristo. So yung ating lumang pagkatao, yung alipin ng kasalanan at nasa sumpa ng kasalanan, nung tayo po ay tinawag ng Panginoon, tayo po ay kasamang ipinako kay Kristo at tayo po ay kasamang namatay. Namatay kasama ni Kristo. Tanda natin, yung ating lumang pagkatao, namatay na kasama ni Kristo. Ngunit, noong muling mabuhay ang Panginoon, nagpapakita lamang na tayong mga tinawag kay Kristo, namatay sa Kanya, kasama niya sa kamatayan sa krus, tayo naman ay kasamang nabuhay. Tayo po ay kasamang nabuhay. Yan po yung paglalarawan ng new regeneration. Nung tayo po tinawag, effectually calling or regeneration, tayo po ay binuhay na muli kay Kristo. At yan ang katunayan na si Kristo po ay talagang nabuhay na muli. Dahil ito ang patunay sa atin ng sino mang sumampalatay sa Kanya ay muling mabubuhay at kailanman hindi na mamamatay yung Kanyang pong bagong pagkatao. Ngunit tayo po ay nasa laman pa. At itong lamang na ito ay mayroong kamatayan. Itong ating katawan na ito. Si Jesus ay muling nabuhay, nagpapatunay lamang ng isang taong tinawag ay muli ring binuhay, born again. Siya po ay nilikha, bagong nilikha. Siya may bagong puso, may bagong espiritu,
at tinitirahan ng Espiritu ng Diyos. Tandaan natin, ang isang bagong tao, yung isinilang na muli. Sapagkat siya tinawag ng Diyos, ganito natin papaliwanag sa Ezekiel chapter 36, verse 26. Ganito ang sabi ng Diyos, natandaan natin mula sa verse 24, gawa ng Diyos lahat ang pagkakatawag sa atin, ang pagkakatipon sa atin, ang pagbubukas ng ating puso, gawa ng Diyos. At sa pagbubukas po o pagsilang sa ating pagmuli, ang sabi sa verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. At hindi lang bagong puso, kundi lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Sa makatwid, yung ating lumang puso inalis ng Diyos. At yung ating espiritu na tigmak ng kasalanan, inalis ng espiritong walang bahid kasalanan. Walang bahid kasalanan yung espiritong ibinigay ng Diyos. Ang sabi diyan, sa loob ninyo, aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ibig sabihin ng pusong laman, pusong malambot, pusong masunurin. As pagkat ang sabi sa verse 27, aking ilalagay ang aking espiritu. Kaninong espiritu rong ilalagay ng Diyos? Maliban dun sa ating bagong espiritu, ang espiritu ng Diyos at alam natin yan ay espiritu ni Kristo. Sa loob ninyo at palalakarin ko kayo. Nakita natin, palalakarin ka kayo, ibig sabihin, bibigyan ko kayo ng kakayanang lumakad ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Yung pong palalakarin tayo ayon sa kanyang tuntunin at magiging maingat tayo, meaning to say, tayo po'y converted. Tayo po'y kinonvert ng Panginoon mula sa lumang puso na nagmamahal sa sanlibutan at bagong espiritu na masamang ugali ay binigyan ng bagong puso at bagong espiritu upang tayo po ay makakalakad ayon sa ayon sa tuntunin ng Panginoon at magiging maingat tayo sa pagsunod sa aking batas. Meaning to say, ang isang taong tinawag, isang bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dati, masdan ang lahat ay naging bago. Yung naging bago dyan, mga kapatid, ay perfect, no? Airways perfect, ibig sabihin, nangyari na nagpapatuloy, no? Nagiging bago. Naging bago, pero nagiging bago. Sa makatwid, once you are saved, you will be continuing na maging saved. Nakita nyo, mga kapatid? So, tignan natin, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ito yung dati nating pagkatao na alipin ng kasalanan at nasa sumpan ng kasalanan. Ngunit ngayon ay mabubuhay. Ikalawa, hindi na ako ang nabubuhay. Tingnan nyo, ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Balikan natin. Nung tinawag tayo, ipinanganak tayo muli. Binigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Itong buhay natin ito, bagong puso, bagong espiritu, hindi na kailanman mamamatay. Tulad nung nakaraan nating puso at espiritu na tigmak ng kasalanan patungo sa impyerno. Mamamatay siya patungo sa impyerno. Ito ngayon, bagong puso, bagong espiritu, hindi na kailanman mamamatay. Maliban dyan, si Kristo ang nabubuhay sa Kanya. Si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya. So tayo po ngayon ay nabubuhay na maguli, ipinanganak na muli. Mayroon tayong bagong puso, ibig sabihin, bagong pag-ibig. Noong araw, iniibig natin ang kasalanan, iniibig natin ang kahalayan, iniibig natin ang kasamaan, iniibig natin ang sanlibutan. Inalis ng Diyos yun, pinalitan ng bagong puso. At ang bagong pusong ito ay umiibig sa Diyos, umiibig sa kapatid. Hindi
na umiibig sa sanlibutan. May bagong puso. At maliban doon sa bagong puso, tayo po nilagyan ng bagong espiritu. Ano yung espiritu? Sa lumang buhay, ang espiritu mo yung ugali, yung asal, yung iyong kayabangan, yung iyong mapagmataas, yung iyong katakawan, yung iyong kahangalan. Yun yung luma. Inalis ng Diyos yung binigyan ng bagong espiritu, kaya tayo po mayroong bagong ugali. Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilang, wala na ang dati at ang ngayon ay nagiging bago. Now, nakita natin, tayo po ay bagong nilalang. Sa New Testament, papaliwanag sa atin sa John 3, verse 3. Ang sino mang na kay Kristo. Ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, si Nicodemo, isang religious man, ay isang Pharisee, member of the Sanhedrin, alam niyang batas, kaya ang alam niya siya po ay ligtas, ang alam niya si malapit sa Diyos, pero nung siya po lumapit sa ating Panginoon, at ang sabi ng taong ito na hinangaan ng Panginoon na lahat ng ginagawa mong himala ay hindi maaaring mangyari kung malibang ikaw ay sumasa Diyos. Pero sagot ng Panginoon, you must be born again. Bakit po? Ang nakikita lamang tong religious man na ito ay yung panlabas na gawa ni Jesus at hindi niya nakikita kung anong ginagawa ni Jesus sa buhay ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanya, you must be born again. Ang sabi ni Nicodemo, pwede bang ma-born again isang taong matanda na? Pwede ba ipanak na muli? Imposible. Nakita nyo, religious man, kabisadong Biblia, leader ng relihiyon, pero literal o fleshly, makalaman ang kanyang unawa sa salita ni Kristo, you must be born again. Bakit po? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot understand spiritual things. No? And he cannot enter the kingdom of God. Imposible sa isang makalaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang sabi sa verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nakita natin kanina, Ezekiel chapter 36, verse 26. Malibang ang Diyos ang mag-alis na iyong lumang puso at maglagay ng bagong puso, maglagay ng bagong espiritu at titirhan ng espiritu ng Diyos, hindi mo makikita ang kaharian ng Panginoon. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi rito, maliban na tao ay panak na muli. Sumagot ito si Nicodemo sa verse 4. Paano may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Tingnan nyo ang mga taong makalaman. Ang unawa nila sa spiritual na bagay, kalokohan. Ang sabi nito, sino? Sino may papanganak? Paano may papanganak? Ibig sabihin, kalokohan yung sinasabi mo, Jesus. Imposible yan. Mayroon ba ka bang na tao nakita na matanda na, yung muling ipuminasok sa tiyan ng ina at papanganak? Paano sinasabi, kalokohan yan? Tama yon. Para sa mga mapapahamak o makalamang tao o unbeliever, spiritual things are foolishness for them. Foolishness, kalokohan talaga. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, sinagot siya uli, pangalawang beses, na hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Ngayon sa sagot mo, Nicodemos, na makalaman ang sagot mo, ang sabi ni Jesus Christ sa verse 5, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ay panganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung katwiran mo yung Nicodemo na makalaman, pilosopo ka, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Na binanggit dito ng Panginoon yung tubig at espiritu. Hindi po ito baptism. Wala pong baptism ang nakakapagligtas. Kundi alam nito ni Nicodemo sapagkat siya po ay isang pari, isang Fariseo, isang Sanhedrin, at alam niyang buong kasulatan sa Old Testament na itong tubig at itong espiritu, mga kapatid, yung tubig na ito ay panghugas talaga nila ng kanilang kamay, ng kanilang katawan bago sila pumasok sa holy place. Hindi sila makakapasok. At ang tubig dyan, ang espiritu, mga kapatid, ay siyang may kapangyarihan upang maglinis.
malibang linisin ka ng tubig sa Old Testament na tumutukoy sa bagong kapanganakan, ngayon, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakita nyo? Marami pong mga religious people na talagang sila'y masisipag at sila'y talagang masabi nating loyal sila sa kanilang relihiyon, ginagawa lahat ng ginagawa sa Pasko, sa Kwaresma, lahat ginagawa yon, pero makalaman ang kanilang unawa sa you must be born again. Ito pa, ang unawa nila, ikaw ang magbo-born again sa iyong sarili, sapagkat ang sabi diyan, you must be born again. Utos, di ba? Verse 7, ang sabi, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. So ito po, kinukuha nila yung text na ito out of context at i-apply sa kanilang sarili, tayo po ang magbubunagin sa ating sarili. So kaya gagawin nila ang lahat ng pagsisikap na babago ang kanilang buhay. Alisin nilang paninigarilyo, alisin nilang pambabae, alisin nilang pagsusugal, o born again na ako. Pero kung titignan natin sa context, hindi po yung utos, kundi statement of fact. Ano pong fact doon? Malibang ang tao, panak na muli, hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos at hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos, kaya dapat kang ma-born again. You must be born again. Yan po ay isang kondisyon para makakita ka sa kaharian ng Diyos at makapasok sa kaharian ng Diyos, you must be born again. At ang gawang yan ay sa Diyos lamang. Yung po ay statement of fact na walang sino mang taong makakapasok sa kaharian ng langit kung siya hindi ipanganak na muli. Yan po yung kaisipan ng mga makalaman. Nililiteral ang bagay na espiritual. At mga literal, ini-espiritual. Mali pong kahulugan yun. Kaya nga, ang sabi rito sa ating ikalawa, ang buhay na hindi na ako ang nabubuhay. Sino ang nabubuhay? Si Kristo. Yun yung sinabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, na lalagyan ko kayo ng aking espiritu. Now, sa New Testament, yan may kita natin sa Galatians chapter 4 verse 6. Once ang isang tao ay ipinanak na muli, siya anak ng Diyos. Kasi sasampalataya at magsisisi ng kanyang kasalanan. At dahil siya anak ng Diyos, ang sabi sa Galatians 4:6, at sapagkat kayo'y mga anak, okay? Sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Na sumisigaw, Abba, Ama, Abba, Father. Nung tayo po ay binigyan ng bagong puso, bagong espiritu, tayo'y pinangamuli, nilagyan tayo ng espiritu ng Diyos. Walang iba kundi si Jesucristo, ang tanging anak. There is only one Son, right? The only begotten Son. The only begotten. Begotten meaning sa ibang salin, unique, kakaiba, walang katulad. There is only one Son that calls Father, Abba. Okay? Pag sinabing Abba, mayroong intimate relationship. God the Father and God the Son. Kaya tinawag ng Abba, Father. Father means calling God as your Father, your origin. Pero yung Abba, a relationship between Father and Son. At yan ang nilagay na Espiritu sa puso ng bawat Kristiyano, kaya bawat Kristiyano may karapatan tumawag sa Ama ng Abba. We are no longer alipin ng kasalanan, but we are a child of God. John 1:12, ang pagkakasabi sa John 1:12, nung tayo po'y ipinanak na muli, tayo po'y makakatanggap na kay Jesus at makakasampalataya sa Kanya, sapagkat mayroon tayong bagong buhay. Ang sabi po, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sino yung nakatanggap? Yung ipinanganak na muli. Na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, sino yung sasampalataya? Yung ipinanganak na muli, bagong buhay. Ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Galatians 4:6, dahil kayo mga anak, isinugo ko ang espiritu ng aking anak upang manirahan sa inyong puso. So, ang sabi diyan, mga kapatid, sa ating
teksto, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya hindi na ako ang nabubuhay, kundi sino? Ang bagong pagkatao, ang bagong puso, bagong espiritu, at si Kristo. Nakuha nyo? Sa yung bagong puso, bagong espiritu, kung tawagin yan, bagong buhay. Remember sa Genesis chapter 2, verse 7? Nung likain ng Diyos ang first man, saan nagmula? Ang tao, sa alabok. Kanya ito hinubog. Tao na ba yon? Hindi pa. Laman pa lang. Laman yun. Yung alabok naging laman. Wala pang buhay. Ngunit, hinipa ng Diyos ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. And the man became a living soul. Ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Tayo po ay buhay na kaluluwa. Yan po ang kalagayan ni Adan. Pero dahil si Adan po ay inibig pa niyang sumuway sa Diyos, siya nagkasala, ano nangyari? Namatay. Namatay siya spiritually. Yung kanyang loob na pagkatao, alipin ng kasalanan at nasa sumpa ng kasalanan. Maging ang kanyang katawan, nangyari sa alabok, ito po ay namatay. Okay? Patay siya. Pero tandaan natin, hininga ng buhay ang inilagay. At yung hininga ng buhay na yon, espiritu at puso, kapwa namatay yun. Pero nung ang tao ay tinawag, tulad ng palatungan ni Pablo, effectual calling or regeneration, yung dati niyang buhay, yung dati niyang puso, dati niyang espiritu, inalis ng Diyos at nilagyan ng bagong puso at bagong espiritu. Yun yung buhay, bagong buhay. At maliban doon, pinatira pa ang espiritu ni Kristo. Bagong buhay, tahanan ng Diyos. 1 Corinthians 6:19-20. Hindi niyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Espiritu at ang Diyos ay naninirahan sa inyo? Hindi nasa inyo ang inyong katawan, kaya parangalan ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Na mapapansin ninyo, yung bagong buhay at katawan, pinangalanan niyan sa Biblia. Kaya dito po, nagkakaroon ng doktrina tungkol sa ilan ba talagang taglay ng tao. Katawan, kaluluwa, espiritu. Pero mahabang istorya po yan. Tignan lang muna natin ngayon, ang tao ay may bagong buhay, ngunit nasa katawan. At ang katawang ito, mga kapatid, hindi pa ganap na nabago. Ngayon, yung katawang ito, na mayroong taglay na bagong taong nilikha, si Kristo nandyan, anong gagawin natin dito? Ang sabi po sa ikatlo, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ito yung laman. Okay? Ay ano, bubuhay ko sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo. So, basahin natin ulit, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Ikatlo. Tayo po ay nandito sa laman ngayon. Pero kung ikay Kristyano, bago na ang buhay mo sa loob. Okay? Bagong puso, bagong espiritu, tirahan ni Kristo. Yun ang totoo. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo. At ang buhay na ikinabubuhay ka ngayon, yung buhay na ikabubuhay ka ngayon, buong kabuhay ngayon, yung kung ngayon dyan mga kapatid, ay yung bagong pagkatao. Ang bahaging ako na may kasalanan pa, ito yung ating katawan. So, kung babalikan natin Genesis 2 again, tayo po ay nilikha sa alabok. May material, may existing materials na tayo nilikha. Hindi tulad ng world
Lahat po yun ay ex nihilo. Lumabas yan mula sa walang material. Let there be light, and there was light. Let there be, ang sabi ng Panginoon, lahat walang materials. Pero pagdating po sa tao, tayo po'y nagmula sa alabok. May material, may existing materials. At sa atin din pong new birth, yung existing material natin, ito yung ating old self. Yung ating laman. Pero ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ito, mga kapatid, bahagi natin ay kinabubuhay ko kay Jesus sa pananampalataya. So dito natin makita ang buhay pananampalataya ng isang Kristiyano. Ipinamumuhay niya ang kanyang katawan sa pananampalataya kay Jesus na nandyan sa ating loob na nag-alay ng kanyang buhay. Ito pong katawang ito po ay may kamatayan. Yung loob, wala na pong kamatayan yon. Ito may kamatayan. Now, basahin natin para maunawaan. Romans 7, verse 17, verse 17 hanggang 25. Ito yung misteryo na hanggang ngayon pinagdidibatihan ng maraming mga scholars at Kristiyano. Sabi nila, si Pablo rito ay mayroon siyang double identity. O di kaya siya ay homosexual o siya ay isang normal. Sapagkat may bahagi sa kanyang katawan na ayaw niya pero ginagawa niya. Tingnan natin, hindi ito tumutukoy sa ganung klase, kundi tinutukoy ni Pablo kung sino siya in reality bilang isang Kristiyano na binanggit niya sa Galatians chapter 2 verse 20. Ito'y papaliwanag ni Pablo at ito'y titingnan natin. Ang sabi ni Pablo sa verse 17, subalit ngayoy, hindi na ako ang gumagawa nito. Ang sabi ni Pablo tungkol sa kasalanan. No? Yung kanyang bagong pagkatao, hindi na yon ang gumagawa ng kasalanan niyan, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Nakita nyo? Siya po sa loob ay isang bagong nilikha, hindi na kailanman magkakasala, sapagkat hindi na maaaring mamamatay. Pero dito sa kanyang katawan, sa kanyang laman, ay nagkakasala pa. Kaya tingnan niya sabi, subalit ngayon hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Saan nananatili? Paliwanag natin kung saan ito. Verse 18, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti ang nananatili sa akin sa makatwid ay sa aking laman. Nakita nyo? Mayroong principle kay Paul na gumagawa ng kasalanan. At hindi na daw siya yung bagong pagkataong gumagawa noon, kundi yung kanyang laman. Yung laman, itong laman, panlabas. At ang laman na yan, makikita natin sa verse 23, itong pagkakasabi. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na ikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Nakita nyo? Ang sabi dyan, kasalanan, laman, nasaan yun? Sa katawan. Kaya itong ating panlabas na katawan, may nakalublob dyan na kasalanan. At dyan po, nagtatrabaho ang kasalanan upang yung ating bagong buhay sa loob ay kanyang alipinin. Hindi po mangyayari yan sapagkat ang buhay na walang hanggang nasa atin, kailanman hindi na mababahiran ng kasalanan. At yan ay mananaig sa atin. All we have to do is to live by faith. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Ano ibig sabihin? Mamuhay tayo sa ating doktrina, kung paano tayo niligtas, sino ang Diyos sa atin, at mamuhay tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Now, basahin ko ulit, verse 17 hanggang 25 na. Ganito ang sabi. Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. So, mayroon pang nananatili. Kung tawagin yan, remaining sin. Mayroon pang remaining sin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Sa makatwid ay sa aking laman. Nandito pala sa aking laman yung
remaining sin. Sa makatwid, interchangeable ito. Sin, remaining sin, and flesh is one. Karnal. Isa lang yan. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, sa loob, subalit hindi ko iyon nagawa. Sapagkat ang mabuti sa aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Yun ang problema ng Kristiyano. Christian life is a battleground. Mayroon labanan nito. Galatians chapter 5 verse 19. Ang espiritu laban sa laman. Kaya dapat tayo mamuhay sa espiritu upang magapi natin ang laman. Kaya natin yon. Ibig sabihin ng mamuhay sa espiritu, mamuhay sa pananampalataya. Verse 20, subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. See, pwede bang gumawa ng kasalanan yung bagong espiritu, eternal life, na hindi pwedeng mamantsa ng kasalanan? Hindi po eh. Sinong gumagawa ng kasalanan sa buong pagkatao? Yung aking laman, yung aking katawan, yung aking flesh, karnal. 21. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. So, mayroong principle sa aking sarili. Kahit gumagawa ako, maglingkod ako sa Panginoon, pero inuutusan akong laman, huwag kang matin. May sakit ka, masakit ang kuyukot mo, masakit ang kuko mo, huwag kang umatin. Yun ang sinasabi ng laman. Pilit na ginagapi yung sarili natin. Kaya maraming Kristiyano talo dahil hindi dumadalo. Hindi ginagawang spiritual, kundi siya tinutupad ang laman. Naunawaan ba mga kapatid? Okay. Sapagkat 22, ako'y nagagalak sa kautusan. Yung ating pong loob, tungtuwa sa kautusan. Pero ang flesh nagsabi, wala na tayo sa kautusan. Bakit? Sapagkat kapag tayo'y sumusunod sa kautusan, nalalantad po ang kabahuan ng ating kasalanan. Nakita nyo? Yung ating panloob, gustong-gustong kautusan. Bakit po? Tinupad na ito ni Kristo sa atin. All we have to do is just live by it. Ipamuhay lang natin yon. Hindi para tayo maging matuwid. No, matuwid na tayo, kaya ipamuhay natin, masarap yon. Pero sa ating nanatiling laman, kalaban yon. Kaya ayaw kong mamuhay sa kautusan. Verse 23, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Principles of the flesh and law of the spirit, talagang naggugulo yan. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Bahagi ng katawan. Nandito pa. Sa ating katawang ito, kung tawagin yan sa yung nabubuhay dyan, nakalublob dyan, is the remaining sin, the indwelling sin, the carnality, the flesh, the sin itself, nandyan sa aking katawan. Kaya ang sabi ni Paul, sa verse 24, kahabag-habag na tao ako. Kahabag-habag talaga si Pablo sapagkat naghahari pa rin ng kasalanan. Sino magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Mamamatay pa rin ang katawang ito. Now, ayaw kong mamatay ang katawang ito sa kasalanan. Pero sabi ni Paul, may solusyon dyan. Hindi ka mamamatay. Kristiyano, hindi ka mamamatay sa katawan dyan, sa kasalanan. Huwag kang mamatay sa kasalanan. Sapagkat ang sabi sa 25, ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Nakita nyo, sa aking loob, sabi ni Pablo, sinusunod ko lahat ng kalooban ng Diyos, kanyang kautusan. Masarap sa akin yon. At sa aking katawan, sinusunod ko naman ang pagsusupil ng aking kasalanan. At yan ay sa pamamagitan ng kautusan. So, kailangan natin kautusan. Right? Sapagkat hindi natin alam kung anong kasalanan ginagawa ng ating sarili kung hindi nilalantad ng kautusan. Hindi natin malaman na tayo pala'y mapagmataas na, mayabang na, sakim na. Kung wala ang kautusan, nagsasabi sa atin every Sunday, huwag kang mangalan niya, do not be proud,
Kailangan natin yon. Pero sa loob natin, we enjoy the law of God. So yun po, mga kapatid. Kaya pang-apat, upang madaig ko yung prinsipyo ng kasalanan o indwelling sin o yung carnality na nanatili pa sa akin, ikinabubuhay ko, sabi sa pang-apat, ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. I live by faith. Ikabubuhay ko ito sa pananampalataya. Kaya nga sabi sa Romans 1:17, the just, tayo pong mga pinatawad na, inaaring ganap dahil tayo po ay nilikhang muli, kinonvert, at tayo po ay justified. Ang sabi, mga kapatid, na tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. So nasa akin si Jesu Kristo. Hindi natin kailangan hanapin pa si Kristo doon sa heaven. Jesus Christ ay nasa puso ng bawat Kristiyano. So all we have to do, kapag gumagalaw po o kumikilos ang ating laman, ang ating sinful nature, embrace natin ito kay Kristo na nasa atin. 1 Corinthians 6:20, glorify God through your body. Kailangan luwalatiin natin siya. Siya yung nagmamahal sa akin, namatay sa akin. Nandito yan. Ang sabi nga sa Romans 5:8, ang sabi po rito, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Siya po ay namatay para sa atin, at siya po'y naninirahan sa atin. Romans 8:9. Mamuhay kayo sa Espiritu, huwag sa laman. Sapagkat ang sino mang namuhay sa Espiritu, siya ay kay Kristo. Siya po ay nasa ating Panginoon, na siya nagbigay sa atin ng buhay. So, again, papaliwanag ko, susunod. Brother Daniel. Again, next. So, yun panghuli. Susunod. Next. Okay. Galatians 2:20. Balikan natin. Sayin natin muli. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabuhay ko ngayon, sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos sa akin. Nasa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Tignan natin. Sunod. Makita natin ng krus. Yan ay si Kristo. At doon naman, yan yung tayo dati. Madilim, maitim. Oh? Pero mayroon tayong laman na pula. Okay? Kung tawagin yan ay ako. Ngayon, ang sabi, ako'y namatay kasama ni Kristo. Diyan. Kaya, pag namatay tayo kasama ni Kristo, mabubuhay tayo muli. Yan na tayo. Kung tawagin yan, ako pa rin, no? Pero hindi na akong nananamuhay sa akin, kundi si Kristo. Yan tayo. Pero mayroon pa tayong remaining sin. Nakita nyo? Yung red sa ating panlabas. Pero sa loob natin, eternal na yan, eternal life. Hindi pwedeng masagian ng kasalanan, hindi pwedeng magkasala, hindi mamansahan. Pero ang gumagawa ng kasalanan, yung ating physical o yung ating laman. Kaya kung tawagin tayo, minsan carnal, dahil namumuhay tayo ay sa laman. So again, ang sabi, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Sa makatwid, namatay na ako sa luma kong pagkatao. Then, hindi na ako nabubuhay. Sino na nabubuhay? Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So ngayon, sa aking katawan ngayon, sino ang nabubuhay? Ang buhay na ikinabuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa magitan ng panampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.
So, nakita niyong difference noong buhay kasalanan at buhay sa spiritual? Nakita niyo ang buhay laman at buhay spiritual? Ito pong dalawang ito, nasa Kristiyano pa rin yan. Pero ang hindi Kristiyano, nandito sila. Talagang laman, condemned to death sila sa hell. Pero once na sila'y tinawag, ipinanganak na muli, sila'y bagong silang. Ngunit, meron pa ring remaining sin. At yun ang ating digmaan araw-araw. Kaya, we have to live by faith. Sino bang susundin ko? Kailangan ko bang mag-pray ngayon? Eh, ang sabi ng labahan, unahin mo muna yung labahan. Tsaka ka na mag-pray. Pero pag naglaba ka, nakalimutan na ang pray. Di ba? Ano bang gagawin ko ngayon? Kailan bang turuan yung anak ko sa sabi, gawin mo muna yung bayaran mo yung utang muna. Marami pong pagkakataon. May pangyayari, natapakan ng paa mo. Ano instinct natin? Aray! Pero at that time, at that moment, makapag-isip ka, magagalit ba akong tuluyan o magpapasyensya na lang ako? Magagalit ka, nandun ka sa laman. Christians, pwede ka rin pumatay ng tao. But you have to think, sino ka ba? Do you have to kill somebody? Kailangan mo bang talagang gumawa niyan? Kaya ang sabi ni Paul, kung ikay magalit, huwag mong paabutan ng takip silim. Meaning to say, huwag mong panatilihing doon ka kumampi sa galit mo para hindi ka magkasala. Magalit ka, but do not sin. Pwede kang magalit, instinct yun eh. Kapag tayo nasaktan, ano ba yan? Pero at that moment, ang sabi ng Espiritu sa iyo, susuntukin mo ba? O ngingitian mo? Either doon, susundin mo. Kung pinagbibigyan mo laman, pak! Pero pag binigyan mo ang yung bagong pagkatao, you live by faith, okay lang po. Isang magandang illustration ito. Hindi ko alam kung Kristiyano siya o hindi Kristiyano. Pero ang ganito nangyari. Dahil pag ako nag-drive ng medyo hapon-hapon na, alas 4, madilim na sa akin yan. May mga ilaw na, hirap na akong tumingin sa kalsada. Hindi ko na matansya yung nasaan na yung lugar ko. Pagka yung hapon na, kaya kinakabahan ako pagka alas 3, kaya lang nasa bahay na kami. One time, galing kami Maynila. Inaabot kami na alas 4 hanggang alas 5. So, nagkukumahog ako ngayon. Sumusunod ako sa isang truck para hindi ako maligaw. Sa TAF. Sa TAF ba yun? No. Sa Las Piñas pala, I'm sorry. Tapat ng hospital ng Las Piñas Med. Sumunod ako sa truck para maka-safety ako. Pero napagalo mo sa truck, kumabig ako sa kanan kasi maraming sasakyan dito. Tamang-tama naman yung motor. Doon pala karamihan ng motor kasi nasa kanan eh. Pagkabig ko, tinamaan ko yung kamay niya doon sa side mirror. Hindi naman nabasag yung side mirror, pero nakita ko, yung dalawang daliring ito, na-disalign, wala talagang nanginginig. Bumaba rin ako sa kanya. Sabi ko, kumusta na? Nasaktan ba kayo? Gusto niyong ospital? Nandito, sabi niya, nung makita niya ako na matanda, sabi niya, ay sige po, tuloy na lang po kayo. Pero yung daliri niya talagang nakabekwang na gano'n. Alam kong bali, alam kong pilay, at yung motor niya medyo na ano yung kanyang manibela. Pero hanga ako sa taong yon. Nang makita niya ako matanda, nung umiti lang siya, sige po, laki-laki pa naman tao. Sige po, tuloy na po. Now, kung yun ay nagagawa ng ganun tao, Christian kaya hindi tayo makagawa ng ganun? Now, nagsasalita ako sa aking sarili din. So, masabi natin malago na tayo dahil tayo 30 years ng Christians, pero lagi pa tayo nagagalit sa bahay pagka anak natin ay hindi tama ang ginikilos. Why not pray for them? Why not talk to them politely, with love? Di ba? Instead of gagalit, gagamitin yung kapangyarihan mo as a father of the family. So, tandaan natin na sinasabi sa Romans 7 na mayroon pa tayong indwelling sin o remaining sin. Bagamat tayo Christians. At pwede pa rin tayo magkasala kung hindi tayo maging maingat yung kasalanan ginagawa ng mga unbelievers.
Posible sa atin yon. Kaso nga lamang, yung ating pong kaluluwa, hindi na po makukuha ni Satanas. Yung ating pong kaligtasan, hawak ng Diyos sa langit, siyang may gwardya nito. 1 Peter chapter 3. Kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat. Hindi na tayo ang may hawak ng ating kaligtasan, siya na. Ang atin lamang, we have to live by faith. Mamuhay tayo sa panampalataya. The just shall live by faith. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa salitang ito. Nawa tulungan niyo kami, Ama, na maingatan namin ang aming mga sarili, mangugali kami, umibig kami, hindi gaya ng nakaraan, kundi bagong pag-ibig sa Diyos at kapatiran. At mangugali kami hindi ng magagaspang, ma-pride, mayabang, mapagkunwari, sinungaling, kundi nasa katotohanan, ipinamumuhay namin ang isipan ni Kristo na nakita namin at nakuha namin sa banal na kasulatan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.